Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon mga kawatsador, meron po tayong na-receive na isang parcel from GTNT. Yan. Ito po ay galing ng Bataan. Shoutout po sa may-ari nito kay Sir Guado Melendres. Isa po siyang Coast Guard. Yan. Bali, yan po. Habang ino-open natin yung kanyang ipinadalang ipagagawa. Yan. Isa po siyang scuba Seiko Sport. Yan. Makapasin nyo guys, balot na balot siya. Talagang para iwas nga naman karoon ng damage. Yan. Isa po siyang stainless. Yan, screw down. Yan, grabe ang gas-gas. Check natin. Grabe ang yan po ang ring bezel na sinasabi niya. Naayusin natin, kalog na. Yan. Ito po yung yun po ay tachymeter. Yan, mga ginagamit ng check po natin yung yan. Kanyang steam. Tsaka crown kung okay. Yan, okay naman po. Yan. Then, yung isa naman po ay buksan natin. Tingnan natin kung anong laman. Talagang grabe ang pagkakabalot niya. Yan guys, habang yan natin yan, parang naisip ko na itong isang ito. Sabi niya black. Yan. Green bracelet niya. Ito natin para maganda siya. Ganda lang kasi sa black talaga yung makinis eh. Hindi parang hindi siya nagkukupas. Kita mo kagad kung may gas-gas na yung kanyang mga case. Hindi gaya ng stainless na hindi mo medyo mabilis na rin yung ring umikot. Yan, tachymeter. Yan. Check rin natin ang screw kung okay. Yan. Okay. Kasi kalimitan baka mamaya may problema kagad yung steam putol o yan, para nakikita. Yan po, grabe ang gas-gas na. Tsaka guys, dito mapapansin yung glass niya ibang ang layo doon sa may sa ring bezel niya, kaya duda ako diyan kung pinalitan na yun or hindi. Mamaya natin matitest yan kung sa water test. Yan, 7S. Yan, bali yan po ay natin i-overhaul po natin yan kasi pag ganyan pong pinagawa dapat talaga na yan i-overhaul o papalitan. Yan po ay yan case na yan 20 bar, ibig sabihin napakakapal ng stainless niya na back cover. Ito naman po yung yan, parehas po yung makina na 7S26. Yan, habang tinatanggal natin yung steam. Yan. Bali guys, ang isama lang natin sa vlog dito, isa lang, ito lang. Itong black lang na to. Yung stainless, hindi na natin isama sa vlog yon. Yan. Habang tinatanggal natin yung mga hands niya, set aside natin para hindi magasgasan o madumihan. Saka itong kanyang dial, tanggalin natin yan, sama natin dito sa para malinis. Yan, tabi muna natin guys yan. Then i-remove natin yung siyempre ang mga mechanicals yan, habang pinapass forward natin para mabilis ang trabaho. Observe natin yung balance wheel nya guys, medyo may kunting baluktot yan. Mamaya natin natin yan, sisinter natin yung pilo ng hairspring nya. Isa-isa po natin yan para i-cleaning natin mamaya. Ayan, grabe ang yung dumi ng barrel drum nya, sobrang langis. Saka yung guys yan, yung pulley per, saka
reduction wheel. Papalitan natin yan. Yan. Baklasin natin lahat yan. Yan guys, nabaklas na natin. Balik natin yung kanyang complete balance para linisin dun sa ammonia solution. Yan, iyaw na po. Bali, ilagay na po natin yan sa kanyang basket para linisin. Yan. Then, fast forward natin uli guys. Yung maliliit naman yung pagsamasabay natin. Yan. Matitira yung plastic kasi hindi natin sasama yun dyan. Kasi masisira yung mga number niya pag na natin sa solution. Kung mapapansin nyo guys, yung ano na yan, hinagod natin yan. Super dumi yan. Naglalangis talaga. Grabe. Yan, mapapansin nyo. Ayan, grabing langis. Contaminated na yung langis niya. Saka ito, yan. Ahagorin niya may baloktot na yun kasi nagkakaroon ng problema yung takbo niya. Yan, habang minimikos-mikos natin yan dyan sa solution. Yan, saka lilinisin natin yan sa dalawang fluid. Ayan na guys, na magic na. Hindi na natin ipakita. Ngayon, kailangan natin i-dry yan. Ilagay natin yan sa paper. Yan sa kalahating papel na yan para ma-dry siya. Yan. Saka yung ano nyo guys, yung barrel drum. Yan. Kaysa cover ng barrel drum, kailangan ikayurin pa natin, linisin pa natin kasi medyo may matigas na ano yun dun, na dumi. Ayan. Yung natirang matigas na dumi, kailangan malinis yun bago natin lalagyan sa may ng oil. Yan. At ito nga balance wheel mga kawatsador, kailangan natin yan i-sinter yung pilo niya, i-respring. Ayusin natin yung baloktot ng konti para mag-accurate. Ayan. Yan. Habang inintay natin guys yun matuyo, i-test na natin yung itong water test na natin, dalawang case na to, kung alin. Yan. Mikos natin, tingnan natin kung alin ang magbabubbles o parang yung black ang nagbubbles sa glass siya, sa tagiliran ng glass. Yan. Kasi observe natin yan guys mga 30 minutes kung merong yan. Then sama na natin yung mga bracelet yan, linisin natin yan, kuskusin natin para matanggal yung mga dumi. Yan po ay nabapping ko na yung likod na yan. Yan, nakapansin nyo makintab na. Yan. Mamaya pagka niyan mapapansin natin mayroong pumasok yan dyan sa loob ng glass. Kasi magkakaroon niya ng konting may parang dot dun sa loob. Mapapansin natin yan. Kasi itong block nito parang napansin mayroong konting naglumugotok na bulado sa may side ng salamin. Ito wala siya oh. Yun talaga siya, para siyang may kunting kaya pag ganyan water, kailangan ng water resist na test. Iba yung itsura. Yan guys, may napansin nga ako din, lilinisin ko muna yung panabi yan bago natin i-double coating yung kanyang panabi, yung gasket. Parang napalitan na siya ng glass. Ito nga, nag-prepare na tayo ng epoxy para sa salamin. Mekos natin yan para mabilis tumigas, para accurate yun. Yan. Then pastahan na natin yung mga side ng gasket. Yan. Yan, fast forward tuloy para mas mabilis. Yan. Napansin nyo yun guys. Then nahagorin mo yung pa dire-diretso para siya pumantay yung kanyang gasket. Habang pinatutuloy natin siya, yan, lagay na natin yung kanyang
bezel ring. Kailangan natin ng pang fix yan mga kawatsador, kasi hindi kaya yan ng kamay. Kailangan mo yan i-pressing tools. Yan, gagamitan natin siya ng pressing tools para may balik natin yung ring, kasi bago na yung gasket nun. Hindi gaya nung dati na kaya siya ng kamay. Ngayon masikip na yan. Yan. Habang pinipress natin siya, kunting-kunti lang yan. Yan. Inuna mo natin mga kawatsador yung case niya para pansinin nyo. Ay, napakatigas na siya ikutin. Pero umiikot pa yan. At least hindi na siya gaya ng dati na kumakalog yung yan. At ito na po yung pinatutuyo natin. Yan. Yan na yung mga piyesa. Ang ganda kasi pag natutuyo siya. Yan. Habang ngayon po ay natin, ready to assemble na yan. Lagyan natin ng oil yung mga jewels nya. Yan. Kailangan po yan pong yoke. Yan. Kinakabit na po natin guys yung kanyang seating lever. Yan, yoke. Yan. Saka itong yoke spring. Yan. Kailangan po natin lagyan na siya ng screw, yung yoke spring. Yan, dalawa po yan, dalawang screw. Yan, yung sa may barrel screw, kailangan yan. Yan na po yung center wheel na pinion. Yan po yung yan ang center wheel bridge. Ito po yung sekreto na kailangan didiinan niya sa part na yan para maging pantay yung kamay pag linagay mo yung kamay, kasi may time po yun na pag hindi yung balance yung kamay, nakatingala yung isa. Yan ang mga mapapansin nyo guys sa mga manggagawa, minsan nakatingala yung kamay. Yan, skip wheel po. Yan. Yan. Then ngayon po pag nakabit na yan, ito naman papalitan natin ng pulley purse saka reduction wheel. Yung first reduction wheel, palit tayo ng bago. Yan po yung original, mapapansin nyo guys. Yan yung may tapyas. Yan, lagyan natin sa ilalim ng konting oil para hindi masira yung may part ng wheel nya. Then balik natin yung clip ng reduction para hindi matanggal. Yan, ready na. Balik na natin yung bridge. Yan, yung barrel wheel bridge. Yan. Hindi lang po basta-basta tinuturo yan. Kailangan nyo i-test yung barrel drum kung okay, kung nakapasok lahat yung mechanical sa jewels nya. Kung titingnan mo guys, para napakadali lang, naglalaro ka lang. Yan, lagyan nyo ng langis yan. Yung may yan. Kasi yan gumagamit. Yung ratchet wheel na yan, hindi na mo siya para ikutin para ma-exacto yan. Meron siyang pinaka gitli dyan, dapat tumama. Yan, ratchet wheel screw. Yan, ayos. Wow, lambot. Then kabit nyo na guys yung pallet port. Pag okay na, lagay nyo na yung pallet port bridge. Yan. Then screw. Napakaganda. Yan, then langisan mo yung konti yung jewels ng yan. Then lagay mo na yung complete balance guys. Yan. Yan, diba?
tumakbo na siya kagad. Gumana na. Yan, nakabitan mo na siya ng kanyang screw. Ganun lang po kabilis pag pinakamatagalan talaga pag yung maglinis niya. Then yan na yun, second reduction wheel. Yan, kabitan nyo po ng yan. Yan po ay iba po ang ng screw niyan. Ang pahigpit ay pakaliwa. Rotor. Nagpitan nyo siya ng konti, and then lagyan mo siya ng konting oil yung bearing nya para naman konting-konti lang yung mga kawatsyador. Hindi pwede siyang sobra. Then dito naman po sa may calendar naman tayo. Yan, dito naman po tayo sa may calendar. Habang nilalangisan niya po yung mga G-wheels kabit muna natin yung pinion. Yan, pinion, didiin mo yan. Okay, yan, na yan, clutch wheel, date corrector, yan, steam, yan, winding steam, yan, minute wheel, yan po yan yung driving wheel, intermediate. Yan po yung mga nandiyan sa yan. Puro date corrector, sitting wheel, yung date, yan po yung date jumper, yan. Maintaining plate, date indicator, maintaining plate. Yan, kabit na natin yung mga screw 1, 2, 3. Meron po yung pinakamaliit na screw dyan. Sa lahat po ng mga relo, ito may pinakamaliit na screw, kaya may special screw yan. Yan, kabit na natin yung calendar, date, date, yan. Ito na po yung niya, yung dial. Yan, napakaganda ng dial niya, guys. Before po natin kabit yung hands, kailangan mo ipaklik ng konti. Yan, yung hour hand sa dalawang diin lang para eksakto. Yan, second hand 1, 2, yan. Then yan, second nya. Linisin muna natin yung mga kawatsador. Then yun na po yan, second. Yan, kunting-kunti lang yan, guys. Napakadali lang yan. Bali nga po pala sa ito po ang ginagamit ko pag time grapper ko. Yan, quartz na yun. Doon ako nagbe-base. Yan. Ito na po yung isa, inuna ko na kanina ginawa. Yan. Kasi isa lang pinakita natin. Yan po yung kung mapapansin nyo po, magkaiba yung kanyang glass. Yan, diba? Kaya siguro sabi ko talagang papasukin yan. Hindi na siya siguro original niya na glass. Yan. At yan po, banalag na natin yung winding steam. Doon po sa mga screw down, palagi po kayong bago bumaba sa tubig, sigurado yung nakakalak yung kanyang gasket. Kailangan po natin yan bago natin lagyan natin siya ng silicone grease para naman protection na hindi maggato yung kanyang gasket. Ganun lang po ang yan, guys. Ilak na natin. Yan, nabawasan po ng konti yung kanyang gas kasi natin. Yan, bali tapos na po.
Ito na po yung dalawa. Diyan ko po ibibase yan na 1 to 3 hours hanggang bukas kung ano pa lang kung siya mag-a-advance. Yan. Kinabit na po natin yung kanyang bracelet. Ito yung black para sa green. Yan. At shoutout nga po pala sa may-ari nito, Sir Eduardo Melendres. At sinashoutout ko na rin po yung aking kabayan na si Danny Valles na taga Bicol po yun, pero dito kami nagkita sa akin sa Lucena, kami kasi nagpagawa sa akin, pero dito siya naninira sa Tayabas. Yan, shoutout na lang po. Yan guys, maraming salamat po sa panunod at hanggang dito lang po. Yan, maraming salamat po. Hanggang dito lang. Bye bye. Thank you.